Ang nakaraan, dapat na ba akong bumalik? Tanong niya sa sarili. Nais niyang malaman kung gising na si Ghislaine. Habang nagtatalo ang kanyang isip, muling gumaralgal ang langit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon kulog. Isang kakaibang tunog ng pagbitak, parang isang sinaunang selyo ang tuluyan ng nawasak sa loob ng kanyang kamalayan. Kasabay nito, kusa at puno ng pait na lumabas sa kanyang mga labi ang isang pangalan. Deneb. At ang pangitain ay muling nagsalita, sa pagkakataong ito ay may ibang mensahe. Inililigtas kita. Nanlaki ang mga mata ni Julian. Ang makapal na hamog na bumabalot sa kanyang isipan sa loob ng mahabang panahon ay biglang napawi. Ang oras ay dumating na. Ang mandirigma ng nakaraan ay ganap na nang nagising. Pagpapatuloy, ang langit ay napuno na ng madidilim na ulap. Hindi, ito ay purong kadiliman na humiram lamang sa anyo ng mga ulap. Ang langit ay nagsimulang maging kasing itim ng gabi, na tila ba tuluyan ng lumubog ang araw. Mula sa malapad na mga mata ni Julian, walang humpay na umagos ang mga pulang luhang dugo, anuman ang kanyang kagustuhan. Hindi ko inililigtas ang mundo. Oo, hindi ko inililigtas ang mundo. Iyon ang sinabi ng Santa. Ikaw ang inililigtas ko. Isa itong desperadong sakripisyo, ipinagpalit ang mundo para sa iisang layunin na iligtas siya. Deneb. Ang kadilimang pumuno sa langit ay bumuhos kay Julian. Tila ba hinigop ito sa loob ng kanyang katawan. Ito ang gawa ng kadilimang matagal ng tahimik na nagtatago sa loob niya. Tila ba dumating na ang tamang sandali, nilamon nito ang kadilimang kumalat sa buong mundo, at sumabog ang laki nito. Sa normal na pagkakataon, dapat ay lumaban siya ng matindi. Ngunit hindi ito ginawa ni Julian. Hindi siya pwedeng lumaban. Hindi siya dapat lumaban sa dambuhalang agos ng kapangyarihang ito. Kung hindi, hinding-hindi niya may iligtas si Deneb. Matapos maibalik ang lahat ng kanyang alaala, bumuhos ang walang katapusang luhang dugo ni Julian at niyakap ang kadiliman na tila ba ito ang kanyang tadhana. Ang demonyong espiritong nakaukit sa kanyang kaluluwa ay nagising, handa nang muling balutin ang lahat sa kadiliman. Nagnitngit ang mga ngipin ni Julian laban sa nag-uumapo na kapangyarihang biglang pumuno sa kanyang katawan. Kahit sa gitna ng malaimpyarnong sakit, nagtanong siya, bakit ngayon pa? Bakit ito nagmamadaling dumagsa ngayon? May nagkamali ba sa mga planong ginawa niya noong 1,000 taon na ang nakalilipas? Dapat ay may dahilan sa pagkawala ng kanyang alaala. Kung ang demonyong espiritu at enerhiya ay madyay gising mula sa simula, walang nilalang ang makatatagal dito. Kahit pamakayanan niya, baka maalis siya sa mundong ito bago pa man siya makapag-ipon ng tunay na lakas, at mabibigo ang kanyang misyon. Unti-unti, dahan-dahan, gaya ng paglubog ng araw patungong gabi, dapat ay unti-unti siyang nilalamon ng kadiliman. Ang kanyang mga alaala at kapangyarihan ay dapat dahan-daw ang naibabalik, kasabay ng kanyang paglaki. Kahit ano ay pwedeng maging mitya, maging ito man ay ang kadilimang itinanam niya sa mundo na dahan-daw ang nanunuot, o ang enerhiyang itinanam niya kay Art Arion, ang kadiliman ng huling gag-abay sa kanya sa landas na kanyang pinili. Tiyak na nabawi na ni Julian ang enerhiyang itinanam niya kay Art Arion. Mula noon, dapat ay mabilis nang bumalik ang kanyang mga alaala at kapangyarihan. Gayunpaman, bukod sa mga salitang iniwan ni Deneb, walang alaalang nagbalik. Hinaharangan ito. Ano sa mundo? Agad niyang naunawaan kung bakit. Ako si Ghislaine Ferdium. Ang mismong pag-iral ni Ghislaine. Ang pagnanais na makasama pa siya ng matagal. Ang puso ni Julian noong 1,000 taon, at ngayon. At ang kanyang kaluluwa, nakatulad pa rin ng dati. Dahil ito sa hindi niya namamalayang pagpigil sa agos ng tadhana. Ang agos ng pagbawi ng lakas. Doon lamang na-realize ni Julian. Bakit siya nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pangungulila bago pa man niya makilala si Ghislaine? Bakit hindi nawala ang nararamdamang iyon kahit matapos siyang makilala? Ito ang pinakamalalim na pagkakaibigan, na nakatatak sa kanyang kaluluwa, hindi malilimutan kahit lumipas ang 1,000 taon. Ang dalisay at matinding pusong iyon ang hindi namamalayang nagpatagal sa paggising ng Diyos ng demonyo. Ngunit kapag ang timba ay puno na, kalaunan ay aapaw ito. Lahat ng pinigil na kapangyarihan at alaala ay bumugso, tila isang pagsabog. Ito ang kaayusang inihanda niya 1,000 taon na ang nakalilipas, isang hindi maitatanging tadhana. Ang pangyayaring ito ay isa ring itinakdang resulta.
Ipinikit ni Julian ang kanyang mga mata at ganap na tinanggap ang lahat ng alaala at kapangyarihang dumagsa na parang bagyo. Kasabay nito, naramdaman niya ang isa pang katotohanan. Earnhardt, ang santo papa at kalaban noong 1,000 taon na ang nakalilipas, siya ay muling nabuhay bilang duke ng Delphine sa panahong ito. Katulad ka rin pala sa akin. Ang katotohanang si Earnhardt ay muling nabuhay sa panahong ito ay patunay na gumamit din siya ng katulad na paraan. Kaya naman, tiyak na ganap na rin niyang nabawi ang lahat ng kanyang alaala ngayon. Dalawang nilalang ng tadhana na naglaban para sa kapalaran ng mundo 1,000 taon na ang nakalilipas ang muling nabuhay sa iisang panahon. Nagkataon lang ba ito? O isang hindi may iwasang tadhana? Hindi lang silang dalawa. Kahit si Ghislaine ay narito sa panahong ito. Siguro ito rin ay bahagi ng dakilang plano na inihanda ni Deneb para sa hinaharap. Ngayon ay alam ko na kung paano takasan ang tadhanang ito. Ang huling mga salita ni Earnhardt, ang mortal na kaaway ng nakaraang henerasyon, bago siya mamatay. Bamulong ng mahina si Julian habang nakatingin sa kawalan. Earnhardt, tila hindi ka pa rin nakakatakas sa iyong tadhana. Kung hindi na muling magtatagpo ang tatlo sa erang ito. Binura ni Julian ang tanong na panandali ang pumasok sa kanyang isip. Ngayon ay wala na itong saysay kundi isang walang kwentang tanong. Bagamat magkaiba ang motibasyon nila ni Earnhardt, ang kanilang huling layunin na wasakin ang mundo ay iisa. Ngayon, ang isip at puso ni Julian ay puno na ng wala kundi puot at hanggaring pumatay sa mundong ito. Ang malamig na emosyong iyon ang malupit na nagpagpag sa huli niyang natitirang mga attachment. Ang mga salita ni Ghislaine, na palaging pumipigil sa kanya hanggang sa huli. Naniniwala ako na tatahakin mo ang tamang landas. Ghislaine, kahit pa ang lahat sa mundo ay maging kaaway mo. Kung naniniwala kang tama ka, iyon ang magiging tamang landas. Ang kadilimang pumuno sa langit ay naglaho ng walang bakas. Ang mundo ay walang pinagkaiba sa dati. Isang tao lamang ang nagbago. Bumalik na si Julian sa kanyang karaniwang walang emosyong mukha. Sa kanyang mukha na sobrang putla na tila ba wala ng dugo. Ang mga bakas ng madugong luha na lamang ang malinaw na makikita. Dahan-dahan. Naglakad si Julian. Kung saan siya dapat pumunta ay malinaw na ngayon. Naintindihan na rin niya kung bakit madali niyang nahanap ang enerhiya ng Salvation Church. Dahil siya ang pinagsisilbihan ng enerhiyang iyon. Ngayon, ang isip ni Julian ay puno na lamang ng mga dapat niyang gawin. Wasakin ang mundo, at sa gayon ay iligtas ang kaluluwa ni Deneb. Pagkatapos nyun, impyerno na lamang ang matitira. Ngunit para kay Julian, sapat na iyon. Ang pagbabalik ni Ghislaine. Mabilis na nakabawi ang katawan ni Ghislaine. Hindi naman talaga siya malubhang nagkasakit noong una. Matapos bumalik ang dating timbang sa isang iglap, nagsimulang mag-ehersesyo si Ghislaine, ibinabalik ang kanyang katawan sa dati nitong lakas. Hindi lamang siya nakatuon sa paggaling. Dahil matagal siyang nakarete, kailangan niyang mabilis na masuri ang sitwasyon sa kaharian at sa kanyang teritoryo. Si Claude na mismo ang humawak sa halos lahat ng trabaho, kaya walang malaking problema, pero may ilang bagay siyang hindi maintindihan. Iwinagayway ni Ghislaine ang isang ulat sa harap ni Claude. Sa tingin ko kailangan mo itong ipaliwanag. Opo, ang Fenris na ngayon ang pinakamayamang teritoryo sa kaharian. Dinadayo na tayo ng hindi mabilang na mga mangangalakal at turista. Inisip ko na kailangan nito ng maraming dekalidad na pasilidad pangkultura para tumugma rito. Panipituldok. At isa sa mga ito ay pasugulan. At nagtayo ka sa buong teritoryo. Opo, sa katunayan, medyo tiwangwang ang Fenris noon. Lahat ng resources at pasilidad ay nakatutok lamang sa paghahanda sa gyera. Nakita ni Ghislaine ang pangangailangan para sa iba't ibang pasilidad pangkultura at nagbigay na ng instruksyon noon pa man. Pero pasugalan, kailan pa naging dekalidad na pasilidad pangkultura ang sag-alan? Naiintindihan naman ang sitwasyon. Habang nakarete siya, si Claude ang may pinakamataas na awtoridad sa lupain. Sinubukan ng lahat na pigilan siya, pero halatang nabigo sila. Nakinig si Ghislaine sa isa pang ulat sa kanyang tabi. Galing ito sa intelligence unit ni Belinda. Naglalaman ito ng detalyadong account ng mga ginawa ni Claude sa nakaraan. Panipituldok. Natalo ka na naman. Opo, baon sa malaking utang si Claude. Kahit papaano ay nabayaran na niya ang pondo ng bayan na kinurakot niya dati.
pero naisugal niya ang lahat ng kanyang ipon sa sag-alan na siya rin ang nagtayo, kaya may bago na naman siyang utang. Tiningnan ni Ghislaine si Claude nang may awa at napailing. Maayos naman ang lahat, pero ang sag-alan talaga ang naging problema. Lahat sa lupain ay tumatakbo ng maayos. Walang kapintasan. Ang problema lang ay ang sag-alan. Dati ay walang libangan sa Fenris. Habang yumayaman ang lupain, tumataas din ang kakayahan ng mga tao na gumastos, pero walang mapaggastusan. Sa pagbubukas ng sag-alan, isipin mo na lang kung gaano karaming pera ang pumasok doon. Bagamat nakatulong ang aktibidad na ito, mayroon din itong masamang epekto. Maraming naniningil ng utang, at kumakalat na ang kultura ng bisyo sa buong teritoryo. Ibinaba ni Ghislaine ang ulat at sinabing, isara niyo ang lahat ng pasugalan. Nawawala na sa katinuan ng mga tao sa teritoryo. Mabuti na lang at kamakailan lang nagbukas ang mga ito. Marami silang hinarap na pagtutol kaya natagalan. Si Claude, na dating nagtatamasa ng ganap na kapangyarihan, ay nanatiling tahimik at nakasimangot. Inakala niyang palalagpasin na lang ito, pero gaya ng inaasahan, hindi pwedeng galawin ang mga pasugalan. May iwinagayway pang isang ulat si Ghislaine. Ano to? Bakit nakakulong na naman si Alfoy? Gaya ng iniulat ko, namuno siya ng rebelyon sa mga batang mago sa Eastern Research Institute. Si Alfoy, na naging idolo ng mga batang mago matapos ipakita ang kanyang bansag sa sarili, na Ninth Circle Magic, ay ginamit ang pagkakataon para mag-ipon ng kakampi at maging hari ng Eastern Research Institute. Siyempre, hindi naman talaga nag-umpisa ng totoong rebelyon si Alfoy. Namuno lang siya ng kanyang gang at nanggulo kung saan-saan. Dahil walang nangingialam, naghari-harian si Alfoy. Natural, ang kanyang panggugulo ay umani ng galit mula sa ibang mga mago. Kalaunan, napaulat ang katotohanan, at si Claude, dahil maganda ang mood, ay muli siyang sinampahan ng gawa-gawang kaso ng rebelyon. Namuno siya ng grupo ng mga mago at wala silang ginawa kundi kasamaan, kaya madali lang siyang palabisan na anti-state magic force. Nang malaman ang katotohanan, napailing si Ghislaine at sinabing, dalhin niyo rito si Alfoy. Hindi niya intensyong sisihin si Claude. Tutal, naaresto naman, na si Alfoy matapos ng gulo. Ang nanghihinang si Alfoy ay agad na sumubsob sa lupa at napaiyak nang makita si Ghislaine. Panginoon, gising na kayo. Napakatagal kong naghintay. Napaka-unfair nito. Ginawan ako ng kwento ng bastardong Claude na yan. Bakit niyo ako tinatrato ng ganito, isang Ninth Circle Wizard na tumalo sa mga Diyos at Dragon? Dapat niyo akong ituring na kayamanan ng kaharian. Hindi niyo ba alam na isa akong pambansang kayamanan? Pambansang kayamanan. Napaisip si Ghislaine kung wala lang ba ang pagbigay niya rito ng magic book. Sa naririnig pa lang niya, naiisip na niya kung anong klaseng tao ito noon. Kahit pa kumunat ang noo ni Ghislaine, patuloy ang pagiyak ni Alfoy at kung ano-anong mura ang ibinato kay Claude. Ito ay isang bagay na hindi mo dapat gawin sa harap ng Grand Duke ng Kaharian. Napangiwi ang mga tauhan. Si Belinda naman ay paulit-ulit na itinitikom ang kanyang kamao, nangangati ang mga kamay. Pero ngayon, dahil alam na nila ang ugali ni Ghislaine, nagpipigil sila. Iwinagayway ni Ghislaine ang kanyang kamay at sinabing, pinatatawad ko na ang lahat ng nangyari. Ang pangungurakot ni Claude, ang pagtataksil ni Alfoy, at ang lahat ng mga alipin na nakatali sa lupang ito ay palalayain na rin. Nagulat ang lahat sa mga salitang iyon. Kahit wala nang ibang makaalam, ibig sabihin nito ay mapuputol na ang slave contracts ni na Claude at Alfoy. Ninigas ang boses ni na Claude at Alfoy. Ano po, palalayain niyo kami? Talaga, totoo bang palalayain niyo na kami? Si Claude ay nasa ilalim ng slave contract sa loob ng daan-daang taon. Hindi na niya maisip kung gaano na iyon katagal. Si Alfoy naman ay nakalaya na minsan, pero ngayon, dahil kay Claude, naging panghabang buhay siyang alipin ng kaharian. Kaya naman, hindi sila makapaniwalang palalayain na sila. Tumango si Ghislaine. Oo, palalayain ko kayo agad. Kapag natapos na itong usapin tungkol kay Julian, malaya na ako. Itinaas ni na Claude at Alfoy ang kanilang mga kamay at nagdiwang, sa wakas ay makakatakas na rin sa pagkaalipin na matagal na nilang inaasam. Siyempre, agad na natauhan si Claude at nagtanong ng may pagdududa, bakit bigla kayong nagpapakita ng ganitong awa? Hindi naman kayo ganyang klaseng tao, di ba?
Wala lang. Wala talagang partikular na dahilan. Nagbago lang ang kanyang kalooban. Nawala ang kanyang mga mahahalagang kaibigan na sina Julian at Deneb sa nakaraan. Matapos maranasan ang mga ganoong bagay, tiyak na malalim ang sugat sa kanyang emosyon. Kaya naman, pinagnilayan niya ang landas na kanyang tinahak. Hindi yun naging madaling landas. Walang humpay siyang tumakbo, determinado na protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Marami, hindi lang siya, ang nagdusa kasabay niya. Hindi pa rin siya naniniwalang mali ang kanyang landas. Palagi niyang pinaniniwalaan na ginawa niya ang kanyang makakaya. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na naging madali ito. Ang kanyang mga paninindigan ang nagpatatag sa kanya, pero tiyak na nahirapan din ang iba. Lahat sila ay mahalaga sa kanya. Gusto niyang mas pahalagahan pa sila. Kaya naman, balak niyang patawarin ang mga dapat patawarin. Sa madaling salita, lamambat na ang kanyang puso. May gagawin pa ako, kaya kailangan ko pang tumakbo ng kaunti. Ayos na siguro ito, medyo naging mahina na ako. Siguro ito ang ibig nilang sabihin na habang tumatanda at nagkakaroon ng karanasan, mas nagiging mapagpatawad ang mga tao. Napangisi si Ghislaine at itinuro sina Claude at Alfoy. Kahit ano paman, magbati na kayong dalawa at magtulungan. Hindi pa natin lubos na nauubos ang Salvation Church, kaya marami pa tayong gagawin. Huwag kayong mag-away, maging magkaibigan kayo. Ilang beses na itinagilid ni Claude ang kanyang ulo sa sobrang bait na mga salita ni Ghislaine, pagkatapos ay tumitig ng tulala. Kay Alfoy, masama namang tiningnan ni Alfoy si Claude. Wala sa kanila ang gustong magbati, pero wala silang choice kung gusto nilang makalaya sa pagkaalipin. Ang mayabang na si Alfoy ang unang sumigaw kay Claude. Humingi ka ng tawad sa akin. Si Claude, na mayabang din kahit kay Alfoy lang, ay sumagot. Sorry sa akin. Gago ka ba? Mag-apologize ka sa akin. Si Alfoy ay nag-a-apologize. Nakakairita. Inilabas ni Alfoy ang kanyang magic power. Sa isang iglap, 32 fireball ang lumitaw. Agad na hamarang si Wendy sa harap ni Claude. Baka baliw ito, pero tungkulin niyang protektahan si Claude. Ang iba naman ay napahawak na lang sa kanilang noo, at nagsalita si Ghislaine ng may malamig at matalim na tingin. Gillian, ikulong mo na lang silang dalawa sa selda. Muling tumigas ang kanyang puso, parang bakal na pinanday sa loob ng 1,000 taon. Hindi niya mapatawad ang dalawang iyon, kahit gustuhin pa niya. Gusto niyang maging mabait sa kanila, pero napakahirap talaga. Kinaladkad ang dalawa at ikinulong. Hindi naman sila kailangan sa agarang trabaho ngayon. Ang pinakamasaya na makitang kinakaladkad si Claude ay, syempre, si Erineth. Ilang beses na napailing si Ghislaine at tumingin kay Belinda. Belinda, maghanda na kayo sa pag-alis. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang sasama sa iyo. Saan po tayo pupunta? Tara, maghanap tayo ng kayamanan. Napangisi si Ghislaine. Panahon na para bawiin ang hindi mabilang na mga kayamanan na inihanda niya kasama ang kanyang mga kaibigan 1,000 taon na ang nakalilipas. Si Kaor ang unang nag-react nang mabanggit ang kayamanan. Gaya ng inaasahan sa aming kapitan. Nagbaon ka ng 2 toneladang kayamanan 1,000 taon na ang nakalilipas, di ba? Alam ko na, naging matalas na ang pakiramdam mo, Hindi ito itinanggi ni Ghislaine. Sa katunayan, siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagtago ng hindi mabilang na kayamanan, na may layuning gamitin agad ang mga ito pagbalik sa realidad. Siyempre, may mga bagay pa rin siyang kailangang personal na ipunan. Agad na nagbago ang tingin ng mga tao. Isa-isa silang naghanda, ang kanilang mga mukha ay halo ng pananabik at kuryosidad. Karamihan sa mga kasama ni Ghislaine at pati na ang ilang miyembro ng Fenris Knights ay sumama sa kanila. Ibinuklat ni Ghislaine ang isang mapa at nagsalita sa karamihan. Dito tayo pupunta. Alam niyo naman ang lugar na ito, di ba? Ang destinasyon ay pamilyar. Hindi ito malayo rito. Ang hangganan sa pagitan ng Ferdium at ng Forest of the Demon Beasts, isang malawak na lupang tigang. Ang lupain na ito ay matagal ng bakante. Masyado itong baog para sa pagsasaka, at ang banta ng mga barbaro ay nagpapahirap sa paninirahan. Natural, pinabayaan na ito, isang lupang walang bumibisita. Sadyang pinili ni Ghislaine ang locus yung iyon noon. Kung may lugar na walang titira kahit lumipas ang 1,000 taon, wala nang mas ligtas pa rito. Nang matapos ang mga paghahanda, lumutang ang katawan ni Ghislaine sa hangin.
Dahil medyo nakabawi na, kaya na ni Ghislaine na gumamit ng mahika ng malaya, hindi ba't ayos to? Ibang-iba ang pakiramdam kaysa noong ginagamit niya ang mahika sa katawan ni Ashton. Ang bilis ng reaksyon ng kanyang katawan ay hindi mapapantayan. Kahit segundo lang ang pagitan, kapansin-pansin ito sa antas ni Ghislaine. Ang lahat ng nakakita sa kanya ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat. Wow, natuto ka talaga ng mahika. Paano mo nagawa yan sa utak na yan? Gaya ng inaasahan sa ating batang Panginoon. Hindi dahil sa hindi ka nag-aaral, kundi dahil magaling ka talaga kapag sinubukan mo. Siyempre, alam ni Belinda na hindi man lang nagbasa ng kahit isang libro si Ghislaine ng maayos. Pero sinubukan niyang magkunwari na walang alam. Kung ipipilit niya, maniniwala ang lahat. Habang nakatingin ang lahat ng may pagkamangha, sinabi ni Ghislaine, "Mauuna na ako, kaya pumunta na lang kayong lahat sa markadong lokasyon." "Ha? Ikaw lang ang mauuna?" "Oo, gusto ko lang iunat ang aking mga binti pagkatapos ng mahabang panahon." Sa mga salitang iyon, mabilis na lumipad si Ghislaine paitaas at naglaho. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang mga taong nagtitinginan ay kumilos na rin. "Ghislaine, sabay na tayo." Unang tumalon si Erineth, "Batang Panginoon, hindi ka pwedeng pumunta ng mag-isa, di ba?" Sumunod si Belinda, "Sasama rin ako." Sumingit din si Jerome. Sinubukan ni Kaor na magmadali para sumunod, pero hinawakan siya ni Gillian sa likod ng leeg. Hindi lahat ay kayang makasabay ng mabilis. Kung walang mamumuno sa mga kabalyero na may kasamang maraming karwahe, tiyak na magkakagulo. Ang isang taong tulad ni Vanessa ay ayaw na lumalabag sa mga tuntunin. Kalmado siyang kumilos kasama ang grupo. Ang pagbubukas ng selyo, mabilis na lumipad si Ghislaine at agad na nakarating sa kanyang destinasyon. Ito ay isang lupang tigang sa lahat ng direksyon, isang lugar na walang kahit anong senyales ng buhay. Gayunpaman, tumingin sa paligid si Ghislaine na may matinding emosyon. Parang kailan lang, hindi niya naramdaman ang paglipas ng 1,000 taon. Pero hindi niya maitatanggi na ang lupang ito ay nagtiis sa loob ng 1 milenyo. Ang ibabaw ay mukhang pareho, pero ang bahagyang pagkakaiba ng topography at agos ng hangin ay nagsasalita tungkol sa bigat ng panahon. Kinuha ni Ghislaine ang sandaling iyon para tumingin sa paligid, tahimik na ninanamnam ang bakas ng malawak na panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang maghukay. Siyempre, hindi na niya kailangang maghukay ng pisikal gaya ng dati. Huwam, huwam, huwam. Sa isang kaway lang ng kamay ni Ghislaine, nahati ang lupa, at ang alikabok ay tumaas na parang mga alon. Dahil sa kanyang tumpak na mahika, ang lupa ay nahukay ng diretsyo at eksakto. Napangiti si Ghislaine nang may kasiyahan habang naghuhukay. Napaka-komportable talaga ng mahika. Noon, hindi man lang niya napanaginipan ng ganitong kaginhawaan. Ang kaginhawaang, ito ang mismong dahilan kung bakit gusto ni Ghislaine na matuto ng mahika. Hindi kalabisan na sabihing nag-aral siya ng mahika para rito. Sa katotohanan, mahirap matuto ng mahika ng ganoon kadali, at wala rin siyang luho ng panahon noon. Si Jerome, na sumunod sa kanila, ay nagtanong, "Ito na ba yon? Pwede ba akong maghukay dito?" "Oo, may espasyo sa ilalim nito na ginawa namin ng mga kaibigan ko noon." "Mabuti, ang aming mga ninuno ang gumawa nito, kaya hindi ko pwedeng palampasin ito." Si Jerome rin ay maingat na minanipyala ang kanyang mahika at nagsimulang maghukay. Sa ilalim ng kanilang mga kamay, ang lupang tigang ay agad na naging isang dambuhalang hukay. At maya-maya, isang malaking istrukturang bato na nakatago ng malalim sa ilalim ng lupa ang lumitaw. "Wow!" Napabulala sina Jerome at Belinda. Ang bumukad sa harap ng kanilang mga mata ay hindi lamang basta espasyo sa ilalim ng lupa. Ito ay isang dambuhalang guho, na may masalimuot na pagkakaayos ng libu-libong bato. Walang kahoy o metal dito. Tanging mga natural na bato lamang, na patong-patong na nakasalansan ng mataas. Ito ang paraang pinili upang makatagal sa paglipas ng 1,000 taon. Sa katunayan, kung si Ashton ay nasa antas ng preservation magic, ang ibang materyales ay makakatagal sana. Gayunpaman, upang mapanatili ang ganoong kalawak na espasyo sa ganoon katuagal na panahon, ang paggamit ng kalikasan mismo ay mas angkop kaysa sa artificial na kapangyarihan.
Ang mahika ay pansuporta lamang, ang matibay na pundasyon ang mas tatagal. Dahan-daang bumaba si Ghislaine at ipinatong ang kanyang kamay sa pader na bato. Isang malamig at magaspang na sensasyon ang kumalat sa kanyang palad. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, isang tingin ng pangungulila. Nagsialis na ang lahat pero ang lugar na ito ay nanatiling naghihintay. Inabot ng ilang taon ang pagbuo sa guhong ito. Kahit noong wala na siya, ang kanyang mga kaibigan ay binantayan ng lugar na ito, pinuno ito ng mga kayamanan at kinumplito ang espasyo. Para sa mga bayaning muling lalaban sa kadiliman sa hinaharap. Tumayo si Erineth sa tabi ni Ghislaine at nagtanong, si Astrid ba ang gumawa nito? Oo, ginawa niya ito kasama ang iba pang mga kaibigan. Ganun ba? Ang ekspresyon ni Erineth ay puno ng pangungulila. Siya mismo ay biglang umalis isang araw. Kaya naman hindi niya namalayan na may inihanda palang ganito. Isang malalim na pagsisisi para sa kanyang mga kaibigan na nagdusa para sa hinaharap ang nanuot sa kanyang puso. Pagkatapos, biglang may pumasok na tanong sa kanyang isipan. Panipituldok. Pero, lumingon si Erineth at tiningnan si Ghislaine. Naunang umalis si Ghislaine sa akin, di ba? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Agad na tumigil ang daloy ng hangin. Nahuli ni Jerome ang matalas na tanong ni Erineth. Ang mga mata naman ni Belinda ay nanlaki sa interes. Alam nila mula sa mga tala na niloko ni Ghislaine si Erineth at lihim na nagpaiwan. Pero hindi ito alam ni Erineth. Tiningnan niya si Ghislaine nang may mapagdududang tingin. Nang manatiling tahimik si Ghislaine, ipinatong ni Erineth ang kamay sa kanyang dibdib at nagtanong muli, Ghislaine, paano mo nalaman ito? Hindi sumagot si Ghislaine, bagkus ay tumitig lang sa kawalan. Ghislaine, tumingin ka sa aking mga mata at sabihin mo sa akin. Nanatiling tahimik si Ghislaine. Siyempre, mabilis na tumatakbo ang kanyang isip. Master, sumigaw ka lang na parang tunay na lalaki. Ano, huwag mo nang pakialaman ang buhay ng ibang tao. Bakit mo gustong malaman ang lahat hindi pa naman tayo kasal? Sinasabi ko sa iyo, pag-alitan mo siya ng matindi. Panandalian niyang naisip na gawin iyon, pero hindi magandang ideya. Hindi si Erineth ang tipo ng lalaki na pwedeng kausapin ng ganoon. At higit sa lahat, totoo namang niloko niya ito. Kaya sinubukan ni Ghislaine na magpaliwanag sa paraang, lalaki. Nag-iwan ng tala si Astrid. Nalaman ko ito mula roon. Ah, ganoon ba? Ipakikita mo sa akin mamaya, di ba? Gusto kong makita ang iniwan ni Astrid. Si Erineth ay miyembro ng Julian Mercenary Corps. At isa siyang kaibigan na matagal na nilang kasama. Kaya naman, may karapatan siyang makita ang mga tala. Oo, maikling sagot ni Ghislaine, pansamantalang naiwasan ang krisis. Siyempre, ang kasinungalingan ay humahantong lamang sa mas malaking kasinungalingan, kaya pagdating ng panahon, kailangan niyang humanap ng pagkakataon na magsabi ng mas malaking kasinungalan, hindi, naisip niya na kailangan na niyang sabihin ang totoo. Matatagalan pa bago dumating ang lahat. Sa panahong iyon, sina Ghislaine, Erineth, Jerome, at Belinda ay nakatingin sa magkakaibang direksyon sa gitna ng isang awkward na kapaligiran. Bihira lang ang nag-uusap, tila iniisip ng lahat na maaga silang dumating ng walang dahilan. Ang puso ng dragon. Nang sa wakas ay nagtipon-tipon na ang lahat, mabilis na inabot ni Ghislaine ang pader na bato sa harap nila. Whoosh! Ang pader na bato ay nagbitak at gumuho sa loob. Higit pa roon, isang malawak na espasyo ang bumukad. Mula sa labas, mukha itong walang laman. Ngunit tumayo si Ghislaine sa gitna at tahimik na inilabas ang kanyang mana. Sa sandaling iyon ang mga magic circle na natulog ng 1,000 taon ay sabay-sabay na nagising. Ang mga pattern na nakaukit sa sahig, dingding, at kisame ay nagsimulang dahan-daang magliwanag. Sa isang dagandong, ang mga batong nakasalansan sa buong kuweba ay gumalaw. Tila may sariling isip, muli silang naayos. Sa maayos na paraan, hindi nagtagal, isang hagdanan ang lumitaw sa gitna ng kuweba na patungo muli sa ilalim. At sa pinakaharap, 8 baitang tiers ang dahan-daang umangat. Ang mga magic circle na nakaukit sa bawat baitang ay umalangaw at nagningning. Isang maringal na tanawin ito, na nagpapaalala sa isang banal na dambana. Ang mga sumunod ay nawalan ng kibo. Hindi nila akalain na may ganoon kasalimuot na istruktura. Doon lang nila na-realize, si Astrid ay hindi lamang isang figure sa kasaysayan.
Isa siyang dakilang mago na nakipagsabayan sa mga dragon na nagligtas sa mundo. Pagkatapos maayos ang lahat, ang kuweba ay naliwanagan ng mahiwagang liwanag. Si Kaor ang unang nagturo sa harap, sumisigaw, "Ano iyon? Iyon na ba talaga yun?" Sa 8 baitang sa pinakaharap, may nakapatong na hiyas na mas malaki pa sa katawan ng tao. Walang sino man ang tumingin doon bilang isang simpleng hiyas. Hindi ito ganoon. Napalunok si Jerome at Bamulong. Dragon Heart, napanganga ang lahat sa pagkamangha. Wala pang nakakita ng ganoon kabuong Dragon Heart. Hanggang ngayon, ang nakikita lang nila ay ang maliliit na pira-piraso na natitira. Ang Dragon Heart, na puno ng dambuhalang mahiwagang kapangyarihan, ay tumitibok na parang puso at naglalabas ng maningning na liwanag. Alam ng lahat ng naruroon kung gaano ito kawalang paniwalang kayamanan. Kaya naman, walang sino man ang madaling makapagsalita. Tanging si Erineth, na may dumadaloy na luha sa mukha, ang nakapagsalita ng mga salitang matagal na niyang ibinaon sa kanyang puso. Panipi tuldok, patawad, hindi siya nakasama sa pangangaso ng dragon. Nabuhay siya ng malayo sa mundo. Kaya naman, hindi niya alam kung paano talaga naubos ang mga dragon. Dati, naniwala siya na ito ay dahil sa sumpa ng kalaban. Pero ngayon alam na niya, ang mga natitira niyang kaibigan ay itinaya ang kanilang buhay para labanan ang dragon. Sa huli, matagumpay nilang naiganti ang dragon, na nag-iwan ng pamana para sa hinaharap. Binuka ni Ghislaine ang kanyang bibig na may banayad ng ngiti. Gaya ng alam ninyong lahat ang mga ito ay iniwan para sa atin ng mga bayani ng 1,000 taon na ang nakalilipas. Upang tayo ay maging mas malakas. Upang harapin muli ang kadiliman. Ang kanyang mga kaibigan ay nangaso pa ng mas maraming dragon. Gayunpaman, kailangan nilang gamitin ang iba, na nag-iwan ng 8. Siyempre, ang 8 ay higit pa sa sapat. Tutal, may limitasyon din kung gaano karami ang kayang higupin ng isang tao. Si Kaor ang unang umungol sa mga salita ni Ghislaine. Magiging mas malakas na rin ako. Nararamdaman na niya ang kanyang limitasyon nitong mga huling araw. Sa katunayan, hindi pa siya nakaramdam ng ganoon noon dahil sa kanyang likas na catamaran, pero iyon ang sitwasyon. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pananabik, naniniwalang kung mahihigop niya ang Dragon Heart, malalampasan niya ang kanyang limitasyon sa isang iglap. Tingnan lang natin, siguradong makakaganti ako. Sinulyapan ni Kaor si Erineth at ngumiti ng nakakaloko. Si Erineth, na nararamdaman ang kanyang hindi magandang tingin, ay umiwas ng ulo. Agad na ibinaba ni Kaor ang kanyang ulo. Hindi pa siya nakikipagtitigan kay Erineth simula noong araw na iyon. Wow! Gaya ng inaasahan sa isang pinuno. Wow! Ang tapang pala ng mga bayani noong 1,000 taon. Talaga bang pwede nating kainin to? Nag-uusap ng masaya ang mga kabalyero. Si Lucas ay lalong nananabik. Siya rin ay tumingin kay Erineth at kinagat ang kanyang labi. Tingnan lang natin. Siguradong makakaganti ako. Natalo siya bago pa man siya makapag-atake ng maayos. Ang malaking agwat ay pansamantalang nagpadurog sa kanya, pero muling nag-alab ang kanyang hilig. Kumunat ang noo ni Erineth at muling umiwas ng tingin. Agad na ibinaba ni Lucas ang kanyang ulo. Siya rin, hindi pa nakakatitig sa mga mata ni Erineth simula noong araw na iyon. Ang iba naman ay pareho rin. Hindi man nila ito sinasabi ng malakas gaya ng mga kabalyero, pero mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Itinuro ni Kaor ang hagdanan sa ilalim at nagtanong, "Kapitan, ano ang nasa loob niyan? May mga kayamanan din ba riyan?" "Oo, may mga bagay dyan na magpapalakas sa inyo. Pumasok na tayo ng mabilis. Una, ibigay mo sa akin ang akin." "Sandali lang, may kailangan muna akong gawin." Pinigilan ni Ghislaine ang nananabik na si Kaor at naglakad pasulong. Nilampasan ang plataporma kung nasaan ang Dragon Heart, narating ni Ghislaine ang pinakadulo ng kuweba at ipinatong ang kanyang kamay sa pader na bato. Doon lamang nakita ng iba ang pader ng detalyado. Ito ay punong-puno ng mga nakaukit na hindi maintindihang sinaunang sulat at masalimuot na magic circle. Dahan-daang inilabas ni Ghislaine ang kanyang mana. Bagamat medyo iba ito sa mahika ng mago na gumawa ng bilog sa kanyang puso, isang mas dalisay at mas natural na enerhiya ang damaloy mula sa kanyang katawan. Isang madilim na lilang enerhiya ang umikot sa paligid ni Ghislaine. Ang mana na dumadaloy sa maraming hibla ay nagpulupot sa isa't isa at nanood sa pader na bato na tila ba ito ay buhay. Nagsimulang magbitak ang pader na bato.
Maya-maya, sa isang malakas na tunog, gumuho ang pader. Biglang isang itim na hamog ang bumuga mula sa loob. Agad na binalot ng hamog ang buong kuweba, at sa loob nito ay may enerhiya ng pagpatay at kamatayan na nanunuot hanggang sa buto. Nagulat ang mga tao at reflexively na inilabas ang kanilang mga enerhiya. Maya-maya, isang nakapangangilabot at seryosong boses ang umalingaw sa madilim na espasyo. Sino ang nang-ahas na dumungi sa walang hanggang tulog na ito at gisingin ako bilang kapalit sa pagkaladkad sa akin mula sa trono ng limot? Malalaman ninyo ang pangalan ng kamatayan, sa isang iglap, isang malakas na enerhiya na nagpapahirap maging sa paghinga ang nagsimulang damiin sa buong kuweba. Ang lahat, na nagulat sa biglang pagdagsa ng enerhiya, ay naghanda para sa labanan. Agad na nagpakawala sina Jerome at Vanessa ng isang asul na harang ng liwanag sa paligid ng grupo. Ang aura na nararamdaman nila ngayon ay malinaw na puno ng puot at hanggarang pumatay. Ngunit hindi lamang iyon, sa kailalimang iyon ng kadiliman, hindi lamang isa, kundi marami ang kumikilos. Pinuno ng itim na hamog ang hangin na nagkukubli sa kanilang mga anyo. Gayunpaman, ang mga pulang mata, na tila ba ang mismong abis ay nagising, ay isa-isang tumagos sa hamog. Tinatayang mahigit 100 ang bilang nila. Si Fyote, na naglalabas ng banal na kapangyarihan, ay nagsalita habang nanginginig ang mga labi. Ito ba ang mga bantay na nagpoprotekta sa lugar na ito? Sumang-ayon ang lahat. Naniniwala silang kaya nila itong harapin dahil inihanda ito ni Ghislaine kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi sila pwedeng maging kampante. Hindi na si Ghislaine ang dating Ghislaine, at wala silang paraan para malaman kung paano nagbago ang mga nilalang na ito sa loob ng 1,000 taon. Isang nakapangangilabot na boses ang muling umalingaw sa kadiliman. Mga hamak na mortal, sasabihin ko sa inyo ang kabayaran sa inyong kapangahasan na tumapak sa lugar na ito at gisingin kami. Ang inyong mga kaluluwa ay masakit na masusunog sa walang hanggang apoy. Pagkatapos niyang magsalita, malalaking bowl ang apoy ang lumitaw sa buong kuweba. Ang mga pulang apoy ay tumitibok na tila babuhay, nagbabantang lalamunan ang lahat sa anumang sandali. Ang tensyon ay mababakas sa mukha ng mga tao. Ang mga naririto ay hindi mahihina, ngunit ang aura ng mga nilalang sa loob ng hamog ay hindi biro. Napakarami nila. Sa gitna ng tensyong ito, si Erineth lamang ang nagsalita na may bahagyang ngiti. Talaga naman hindi pa rin siya nagbabago. Napangisi rin si Ghislaine. Pagkatapos, agad siyang nagpakawala ng sipa sa nilalang na nasa kadiliman. Aray! Isang kakatwang sigaw ang narinig mula sa hamog. Maya-maya, isang boses na puno ng galit ang sumabog na parang alulong. Anong karapatan mong hawakan ako? Mahuhulog ka sa walang hanggang impyerno at pagsisisihan mo ang iyong kamangmangan magpakailanman. Sunod-sunod na bowl ang apoy ang ibinuhos kay Ghislaine. Ngunit bago pa mandam apo ang mga ito sa kanya, ang lahat ng apoy ay tumigil na tila ba bumangga sa isang invisible na pader. Ang figure sa kadiliman ay bamulong ng may pagkalito. Ha? Ano? Bakit? Bakit niyo ginagawa to? Bakit hindi ako makaatake? Pagkatapos, isa pang pulang mata sa hamog ang nagsalita ng may pagkaawa. Hanggal, huwag kang tumingin sa panlabas na anyo, tingnan mo ang asensya. Kung ginaisang mo kami, hindi mo ba nahulaan kung sino ito? Sa tunog ng nagbabanggang mabigat na bakal, nahawi ang itim na hamog. Ang lumitaw ay isang kabalyerong balot ng kulay itim na baluti, armor. Ang mga pulang mata ay kumikinang sa loob ng kanyang helmet. 1,000 taon na ba ang lumipas? Tila kahapon lang tayo natulog. Ang mga pulang mata ng kabalyero ay naningkit na tila bang umingiti. Masaya akong makita kang muli, Ghislaine Ferdiem. Ang tunay na pagkakakilanlan ng kabalyero ay si Gascot, ang pinuno ng mga Death Knight. Natulog siya rito kasama ang ibang Death Knight. Dahil si Ghislaine ang may hawak ng kontrata, hindi siya pwedeng sumama kay Astian. Kahit ang mga Death Knight ay hindi makatatagal ng 1,000 taon ng walang labanan. Kaya naman pinatulog sila ni Ghislaine rito at nangakong babalik pagkalipas ng 1 milenyo. Ngumiti si Ghislaine kay Gascot. Oo, tila mas matagal ito kaysa sa inakala nyo, di ba? Dahil tulog kayo. Totoo yan, bagaman hindi ako nawalan ng alalahanin. Ang layunin ng mga Death Knight ay ubusin ang Salvation Church at linisin ang kanilang mga kaluluwa mula sa kasalanan. Gayunpaman, kung maglalaho ang kanilang Panginoon na si Ghislaine, mapipilitan silang magpagala-gala bilang mga multo.
Nangako silang magkikita muli sa loob ng 1,000 taon, pero hindi nila maiwasang mag-alala kung matutupad ba talaga ang pangakong iyon. At sa wakas, dumating na ang ipinangakong araw. Nakikita ng mga Death Knight ang tunay na pagkatao ni Ghislaine dahil ang kanilang mga kaluluwa ay konektado sa kanya. Ang katotohanang alam nila ang tunay na pangalan ni Ghislaine mula pa sa simulan ng kontrata ay patunay nito. Sa kabilang banda, ang nilalang na palaging galit kay Ghislaine ay hindi man lang naisip na tingnan ang mga ganoong bagay. Ano, totoo ba? Dumating na ang Panginoon. Isang bungo ang biglang sumulpot mula sa hamog, humihingal. Ito ay si Noctura, ang nagpapakilalang Haring Lich King. Masayang kumaway si Ghislaine kay Noctura. Hello, matagal na rin tayong hindi nagkita. Bahagyang iginalaw ni Noctura ang kanyang panga, na nagpapakita ng kanyang kagalakan. Oh, Panginoon, gaano na ba katagal? Nami-miss kita. Siyempre, ang tunay niyang nararamdaman ay kabaligtaran. Ang bastardong ito, kahit napatay ko na siya noon, parang hindi pa rin sulit. Maraming pagkakataon para patayin si Ashton noon. Malabo lang ang sitwasyon kaya pinalampas niya. Pero pagkatapos ng maikling pag-idlip, nagising siya at nakitang ibang tao na ang kaharap niya. Malinaw na ito ang kaluluwang kanyang kinentrota, pero iba na ang katawan. 1,000 taon na rin ang lumipas. Anong klaseng pandaraya kaya ang ginamit niya? Isang taong muling lilito pagkalipas ng 1,000 taon. Para kay Noctura na naging isang lich dahil sa takot sa kamatayan, isa itong napaka-interesanteng diskarte. Kapag naging malapit na kami, dahan-dahan ko siyang aakitin para makawala sa kanyang hawak. Itinatago ang kanyang mga ambisyon, iniabot ni Noctura ang kanyang kamay. Dumating na ang oras para muli nating sakupin ang mundo. Talagang hinintay ko ang aking Panginoon. Kung wala siya, ang kawalang hanggan ay walang saysay. Nagmayabang siya, ang kanyang mga salita ay lumabas ng hindi sinasadya. Siyempre, alam ni Ghislaine ang tunay niyang pakay. Palagi siyang naghahanap ng pagkakataon na mapatay siya. Gayunpaman, sa labanan, wala nang mas maaasahan pa kaysa sa kanya. Bagaman hindi siya naging kapaki-pakinabang noong dakilang digmaan, napatunayan niya ang kanyang halaga sa laban sa imperyo. At hindi ba't si Noctura rin ang nagbigay sa kanya ng huling pagkakataon laban sa Santo Papa? Lumingon si Ghislaine at nagsalita sa iba. Alam niyo naman ang mga tala, di ba? Si Noctura, ang nagpapakilalang Haring Lich, at ang mga Death Knight. Muli, ang mga tao ay natulala at nawalan ng kibo. Alam nila ito mula sa mga tala. Pero ang makita ito ng personal ay ibang usapan. Ang mga Lich at Death Knight, mga alamat na figure. Habang ang lahat ay nakatingin ng may pagkamangha, si Fiote lamang ang nagbaba ng ulo at pinaligid ang kanyang mga mata. Oh, ano ito? Talaga bang pinapayagan to? Ang aurang lumalabas sa mga Lich at Death Knight ay nagpapanginig sa kanyang buong katawan. Para sa kanya na isang pari, ito ay isang magkasalungat na kapangyarihan na tila ba nasasakal siya kapag malapit sa kanila. Kung narito lang si Parnell, tiyak na agad siyang magdedeklara ng gyera at babantayang wasakin ang lahat. Pagkatapos ng paggising ni Ghislaine, nagkulong siya sa templo para magdasal at pakalmayan ang kanyang isip. Alam ito ni Ghislaine, kaya sadyang hindi niya sila tinawag. Alam niyang magkakagulo kung pupunta sila rito. Itaas ni Noctura ang kanyang ulo at nagsalita ng seryoso. Mga hamak na mortal ako si Noctura, ang siyang umakyat sa trono ng kawalang hanggan sa kadilimang ating haharapin ang mga hindi susunod sa aking utos ay hindi madaling makakamit maging ang kamatayan. Pagkatapos, sinulyapan niya sina Jerome at Vanessa at Bamulong. Ha! Anong amoy to? Oh, ang bahong to. Ngayon, kahit ang mga batang tulad nito ay mago, wizards na. Noon, ang matatalino lang ang nagiging mago. Bumuti na pala ang mundo. Si Noctura ay isang 8th Circle Master. Mas malakas siya ng kaunti kina Jerome at Vanessa ngayon. Mayroon siyang ugali na walang awang binabaliwala ang sinumang mas mababa sa kanyang antas. Walang sinabi sina Jerome at Vanessa. Hindi sila ang tipo ng tao na makikipagtalo sa mga ganoong bagay. Ipinakilala rin si Gascot at ang mga Death Knight. Ito ay upang maging pamilyar sila sa isa't isa, dahil magkasama silang lalaban sa hinaharap. Mayroon silang kabuoang 200 Death Knights. Isang puwersa ito na pinaghirapang buuin ni Ghislaine bago siya nagtago sa loob ng kamalayan ni Ashton. Ang pamana ng Tore ng Ningning.
Pinatunog ni Ghislaine ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ngayon, kunin na ba natin ang natitirang kayamanan?" Pinamunuan niya ang grupo pababa ng hagdan. Gaya ng inaasahan ng lahat, napuno ito ng mga kamangha-manghang kayamanan. At sa mga dingding ng silid, isang seryosong inskripsyon ang nakaukit. "Ako ang tagapagmana ng dating dakilang Dragon Lord, na sa huli ay nagkanulos sa amin. At ako si Astion, ang unang Panginoon ng Tore ng Ningning, Tower of Radiance." Ang katotohanang binabasa mo ito ngayon ay nangangahulugang dumating na ang oras na ipinangako kay Ghislaine. Kasabay nito, nangangahulugan din ito na ang kadilimang nakaligtas ay muling bumangon. Para sa mga susunod na henerasyon na lalaban sa kadilimang iyon, iniiwan namin dito ang lahat ng mayroon kami. Kalahati lang ng aming tagumpay ang nakamit namin sa mga dakilang digmaan ng nakaraan. Nawalan kami ng mga mandirigma at mga santa, at nabigong ganap na ubusin ang kadiliman. Nais naming ibalik ang lahat, ngunit huli na ang lahat. Kaya naman, wala kaming nagawa kundi ilagay ang aming huling pag-asa sa hinaharap, 1,000 taon mula ngayon. Paumanhin na iniwan namin sa inyo ang ganoong kabigat na pasanin nang hindi nakikita ang katapusan ng aming panahon. Kaya huwag matakot na gamitin ang aming iniwan. At tuwing lalaban kayo sa kadiliman, laging tandaan. Nasa likuran nyo kami, lagi kaming kasama ninyo. Hindi mabilang na mga artifact at iba't ibang kagamitan ang narito. At hindi lang iyon. Ang mga sinaunang gintong barya at kayamanan ay nakasalansan din ng maayos na parang pader ng kastilyo. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ng mga tao ay ang iba pang bagay. Isang dambuhalang bookshelf na balot ng patong-patong na preservation magic. Sa loob, punong-puno ito ng mga libro ng mahika, mana training books, at iba't ibang teknik sa sandata at mga teorya ng pag-akyat, ascension. Napailing din si Ghislaine sa nakita. Tila kinuha talaga nila ang lahat mula sa buong kontinente. Sinasabi sa mga tala ni Astion na patuloy nilang pinupuno ang lugar na ito kahit noong wala na si Ghislaine. Napagkasundoan na nila ito ni Ghislaine na punan ito sa ganitong paraan, at ang mga tala ay nanatiling ganoon. Tila bilang patunay, lahat ng mga kilalang teknik sa pag-akyat noong 1,000 taon na ang nakalilipas ay nagtipon-tipon dito. Gaano man katalino ang mga bayani noon, kakaunti lamang ang ganap na nakapag-master sa mga iniwan nila. Ito ay dahil ang mga teknik ay napakahirap at masalimuot. Ikinwento ng mabuti ni Ghislaine ang tungkol sa mga tao sa hinaharap kay Astion. Kaya naman kinolekta ni Astion ang mga theory books, anuman ang kanilang kakayahan, upang ang iba ay matuto ayon sa kanilang sariling talento. Mayroon ding ilang mga ipinasa lamang sa mga partikular na individual. Talagang itinago mo sila pagkaalis ko. Jerome, ito ay sa iyo. Inabot ni Ghislaine ang isa sa mga libro kay Jerome. Si Jerome ang tagapagmana ng Tore ng Ningning. Siya ang may karapatan sa natitirang pamana ni Astion. Maingat na binuksan ni Jerome ang libro. Jerome, ang siyang magmamana ng lahat ng mayroon ako sa malayong hinaharap. Narinig ko ang tungkol sa iyo mula kay Ghislaine. Ang katotohanang ang Tore ng Mahikang ito ay tumagal ng 1,000 taon ay sapat na para maramdaman kung sulit ang lahat. Gayunpaman, humihingi ako ng paumanhin sa pag-iwan sa iyo ng ganoong kabigat na pasanin. Ngunit sa iyong talento at ugali, naniniwala ako na maibabalik mo ang tunay na pangalan ng Tore ng Mahikang ito. Ngayon ay naintindihan na ni Jerome kung bakit itinago ng Tore ng Mahika ang pangalan nito hanggang ngayon. Ang dahilan ay iniwan sa huling bahagi ng mga tala ni Astion. Si Astion ay labis na nag-aalala na malaman ni Dirk9 ang pangalan nito. Noong panahong iyon, ang Tore ng Mahika ng Ningning ay sikat bilang Il-In Magic Tower na itinayo ni Astion. Kung mananatili ang pangalang iyon, baka balang araw ay hanapin ng mga Delphinduke ang Tore ng Ningning. Iyon ang dahilan kung bakit itinago ang orihinal na pangalan. Pinakilos niya ang kanyang mga inapo bilang Tor ng Bukang Liwayway, Magic Tower of Dawn, na nangangako na balang araw ay mababawi nila ang kanilang tunay na pangalan. Bukang Liwayway, Dawn. Ang bahagyang liwanag na unang dumating sa gitna ng kadiliman. Ang pag-asa na kapag ang lahat ng kadiliman ay naitaboy, ang ganap na ningning ay babalik. Inukit ni Astion ang pag-asang iyon sa pangalang Bukang Liwayway. Ang huling mahika ay ligtas na naihatid sa iyo. Alam ni Ghislaine ang mahika, pero ikaw lang ang nakakaalam ng ganap nitong anyo. Kaya inaasahan ko na makakatulong ito sa iyo sa huling labanan.
Ang librong ito ay naglalaman ng lahat ng magpapalakas sa iyo para sa araw na iyon. Mangyaring pagsikapan mong tapusin ang laban na hindi namin natapos sa iyong panahon. Habang binabasa ang libro, nakaramdam si Jerome ng bagzo ng emosyon. Inakala niya noon na ang huling mahika ay nilikha upang wasakin ang kalaban. Iyon lamang ang paraan para maipasa ito sa tore ng mahika. Gayunpaman, ang mahikang iyon ay hindi nilikha para harapin ang kalaban. Ito ay isang mahikang nilikha upang iligtas ang isang kaibigan na walang pagpipilian kundi kumapit sa kadiliman. Si Julian ang naging kalaban. Ngunit ang huling mahika ay kayang iligtas ang kanyang kaluluwa. Kaya naman, ang pangalang Judgment of Radiance, paghahatol ng ningning, na ibinigay ng Master ay hindi angkop. Ang tunay na pangalan ng mahikang ito ay kaligtasan, salvation. Dapat sana itong tawaging Salvation of Radiance, kaligtasan ng ningning. Kung wala si Ghislaine, kung hindi siya bumalik sa nakaraan, ginamit na sana niya ang kanyang huling mahika kay Julian. Pero ngayon, alam na ni Ghislaine ang mahikang iyon. Maaari niyang ipaubaya ang laban kay Julian kay Ghislaine, pero maaari siyang maghanda para sa anumang mangyayari. Mabilis na nirepaso ni Jerome ang magic book na iniwan ni Astian. Samantala, kumuha si Ghislaine ng 2 pang libro at inabot ang mga ito kina Kaor at Lucas. Heto, ang mga ito ay sa inyo. Isang libro ng mga paraan ng pagpapalakas ng mana at mga teknik na iniwan ng pinakamahusay na espada ng kontinente 1,000 taon na ang nakalilipas. Napangiti sina Kaor at Lucas. Tinitingnan din ni Lucas ang mga tala tuwing nagtitipon ang mga tao. Bukod pa rito, dahil ikinukwento ito ni Kaor kahit saan, alam ng mga kabalyero ng Fenris kung sino si Kyle. Si Kyle, ang pinakamahusay na espada ng kontinente noong 1,000 taon, ay sapat ang lakas para labanan ang dragon ng mag-isa. Kahit si Ghislaine, bago siya bumalik sa nakaraan, ay hindi yun kayang gawin. Bagaman sinasabing mas malakas na siya ngayon, hindi pa nakikita ng dalawa ang tunay na kakayahan ni Ghislaine ng malapitan. Paano silang hindi matutuwa na makatanggap ng lihim na teknik mula sa ganoong kadakilang tao? Nagmamadaling binuksan ng dalawa ang libro. Gaya nga ng inaasahan, tulad ni Jerome, ang sulat ni Kyle ay nakasulat sa unang pahina. Nabalitaan ko na may mga hanggal daw na nagngangalang Kaor at Lucas. Kumunat ang noo ng dalawa at masama ang tingin sa libro. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.